Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. Nag-overthink kayo, mayroong mga spiritual attacks yan pagka ganyan, no? Or may mga atake sa isipan nyo. Baka iba-ibang atake yan. Baka may mga monetary spirits. Three of Wands. Knight of Swords. Ginagawa kang matigas, oh. Na magmatigas ka. Ginagawa ka na mga atake sa isipan mo na magmatigas ka. Para magmatigas ka. Para hindi ka mag-take ng action. Padelihin nila yung pag-take mo ng action sa mga goals mo. Para magkaroon ng delays sa mga siguro sa mission mo. Magkaroon ng delay saan? Sa pag-achieve mo ng goals mo, mga ganon. Sa pag-umpisa mo na mag-take ng action. Saan? Para hindi ka mapag-umpisa na mag-take ng action saan? Saan yan? As a person to na hindi siya guarded, hindi siya naglalagay ng boundary pagdating sa'yo. Hindi niya pigilan yung feelings niya, emotion niya, or hindi naglalagay ng boundary, pero strong siya. Dito sa person na merong inner strength, merong strength, strong, brave, courageous. Yan. So, ano napigilan? That's why you're not positive, you're not inspired to take action. Nag-overthink ka na, nag-overthink. Pinapa-overthink ka. Pero, when it comes to finances, you're secured and stable naman. Hindi ka lang nag-reach out sa person mo. Yun ang gusto ng kontrolin. Yung connection mo with your person para hindi ka makapag-reach out sa person mo. Pinapa-clouded na yung isipan mo, judgment mo. Pinapa-stuck ka through sending you these monitoring spirits. Through sending you spells man o monitoring spirits or kung ano man yung sinense para maging clouded. In judgment mo, makaramdam ka ng fear, ma-stuck ka. Hindi ka mag-take na action towards your person. So, yan. Lumabas ulit yung Ace of Wands dito in reverse. Para hindi ka makapag-take na action. No, hindi ka makapag-umpisa na makapag-take ng action sa inyong person. Kasi, bakit nila gustong pigilan yan? Yung pag-take mo ng action sa person mo. Because they are vicious, cold, and walang puso, no? Walang empathy. Kasi bitter sila sa happiness mo, sa happiness ng person mo. Bakit gusto nang pigilan yung pag-take mo ng action sa person mo? para hindi maging
strong ang personality para hindi mo mapangasawa ang person mo, para hindi maging mataas ang status pwedeng kay person mo, para hindi maging mataas ang status ng person mo o ikaw, kung sino man sa inyo. More information is the Emperor in reverse. Para hindi ka talaga makapag-reach out, para mapigilan ka nila, makontrol ka nila, para sila ang may control sa'yo, para ma-overpower ka nila, para hindi ka makapag-reach out, hindi ka makapag-send ng message sa iyong person. Yun talaga lumalabas yun eh. Sino bang gumagawa niyan sa'yo? Madami na gusto nila na may ginagawa sila eh, para mapigilan ka na mag-take na action sa person. Madami ba yan sila? Hindi naman madami yan. Maaring isa, dalawa, or ilan na sila. Sino ba yung meron dyan na nagsisend sa'yo ng spiritual attacks sa isipan mo para hindi ka makapag-take na action sa person mo? Hindi naman sila nagre-rejoice, hindi sila nagsasaya, kasi hindi sila nakapamarusa ng witchcraft nila. May pamarusa yan sila, yung kulam nila ba? No? Barang. Yan ang tawag nila dyan, mga kademonyuhan nila. Walang binigay na mission sa kanila ang God na mamarusa. Pinapapatay ngayon sila ng God, yung mga mangkukulam, mga babarang na yan, mga gagawin na yan. Kaya hindi nag-rejoice kasi hindi sila nakapamarusa, hindi nagtatagumpay ang kanilang ginagawang pamarusa, katulad ng kulam nila, barang. Yan ang tawag nila dyan, yung kahit nainggit sila, umira pag-greedy nila, parusuhan doon nila ng kulam, barang, yung tao, na nainggit sila doon, yung tao na yun. Ganon na yun sila, no? Ganon sila ka, mga injustice ang pinagagawa nila, kaya impyerno din naman ang punta ng kanilang kaluluwa. Kaya sabi ng God sa Bible, itapon sila sa impyerno ng God, ng kaluluwa nila pag namatay sila. Doon sa lake of fire na may sulfur sila ilalagay ng God, yung kaluluwa nila itapon ng God. Yung mamang kukulam ang babaramang gagaway. Kasi nga, tingnan nyo naman. Hindi yan sila sa God, hindi yan sila sa side ng Diyos, no? At nagsasambayan sila, sumasambayan sila sa mga demonyo at fallen angels. Yung mga mangkukulam ang babarang. Bibinta pa nga, nagsasanla pa nga sila ng kaluluwa nila sa Diablo eh. So paano sa Diyos yan sila? Let's see. More information sa mga mangyayari sa buhay mo. What's with the Magician in reverse? Hindi magtuloy-tuloy ang effort, hard work na ano yan. Eight of Pentacles in reverse, hindi magtuloy-tuloy yan. Yung pamarusa sa'yo, ikaw itong pinaparusahan nila. Ikaw itong yung kinokontrol kami, na manipulate nila yung isipan mo. Hindi yan sila nagtagumpay sa pamarusa siguro sa person mo, sa'yo. Ikaw inaatake nila. Tama ba? Ikaw inaatake nila kasi sa person mo. Ikaw ang pinaparusahan nila. Sipin niyo, para lang hindi ka mag-take na action sa person mo kasi hindi nila maparusahan, hindi nila ma-atake yung person mo. Ikaw ang gusto nilang kontrolin, pigilan, no? Hindi na daw magtuloy-tuloy yan yung pang-manipula, pang-marusa nila sa'yo, katulad na na-experience mo ngayon, in-atake yung isipan mo, kinokontrol ka nila, no? Through their spiritual attacks, different attacks.
Binablock ka nila, pinipigilan nila yung gusto mo na gawin. Hindi yan sila makapang-ano na sa'yo, makapangontrol or makapang-manipula based dito sa lumalabas na cards. At maging courageous at maging interested ka na at maging flexible kasi may cut dito, may focus ka na sa pang-spy, sa pang-stalk, or maging interested ka na sa yung person na dito sa Page of Swords na mas-separate ang alin. Na mahiwalay, mas-separate sa person mo. No. Na mas-separate sa'yo. Na ma-separate sa'yo, na magtagumpay ka na ma-separate sa'yo yung alin. Yung ginagawa nila sa'yo na hindi ka na yan mapinsala, hindi ka magambala, hindi ka maparusahan ng mga yan. Wala yung binigay na pahintulot ang God sa kanila or command. Walang binigay na command, uutos ang Diyos sa kanila o kahit pahintulot na mamarusa sila ng mga witchcraft nila or black magic. Instead, pinapapatay nga sila ng God. Inuutos ng God, patayin ninyo ang mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway. Di ba sabi ng God sa Exodus 22:18? Kasi yan ay mga yan sila, servant ng Diablo, apprentice ng Diablo yung mga yan. Puro pag-asik na lagi yung pang-control, pang-manipulate, pag-create ng illusions, pag-intimidate, paminsala, panggambala ang ginagawa. Kasi nga, ang mission nila ay galing sa Diablo, kaya ganyan sila. Okay? They choose to be on the devil's side. Yung mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway na yan. Ang tao nang binigyan ng free will ng ganyan, di ba? Mag-interested ka na mas-separate yun sa'yo. Yung mga ginagawa na yung pang-atake at pang-control at pang-manipulate. Kasi siguro pinipigilan ka nila na hindi ka mag-interested, mas-separate yun sa'yo na para matanggal, hindi ka maging interesado na matanggalin yan. No? Parang ka nila, kinukonvince na hindi totoo yan. No? Yung mga ganyan na kalukuhan lang yan, hindi totoo na may nangontrol sa'yo, yung pala kinokontrol ka na nila, no? Para hindi yan matanggal sa'yo, para hindi yan ma-separate sa'yo, para under ka pa rin sa control nila at manipulation. Para hindi ka mag-take ng action na protektahan mo, o dipinsa mo yung sarili mo sa mga ginagawa nila. Yan, kagaya niyan, pang-atake sa isipan. And then, hindi ka maging interested sa more clarification dito. Hindi ka maging interested sa magpa-separate sa'yo ng magpahiwalay sa'yo ng mga attacks nila. O kung ano man yung magpahiwalay sa'yo sa mga attacks nila, hindi ka maging interesado doon. So, maaaring mga pangontra yan, or mga dipinsa. Yan, dipinsa ba yan? Hindi ka maging interested. So, dipinsa na yan, na magsipa-separate sa mga attacks nila sa'yo. Yes. Pati yan, minamanipulate nila sa'yo. Oh my gosh. Parang hindi ka mag-interested na ilagay mo yun sa katawan mo. Kung yan ay parang pangontra. Mga ganun. O kaya ay kung dasal man yan, hindi ka mag-interested na manalangin. Ganun ba? So, Nine of Pentacles.
Medyo malalim siya sa part na to, pero nakuha din naman. So, 9 of Pentacles. So, ngayon maging interested ka na, no? Sa kung ano yung magpa-separate ng mga attacks nila sa'yo. Dipinsa daw yan. Kung kaya magiging stable na, maging secured ka na. And maging komportable at masagana na ang pasok ng pera sa'yo. Or else ay maging komportable ng buhay mo, maging confident ka na, independent. Kung kaya naka-experience ka ng yung hindi ka naging independent or confident enough, it's because of their attacks na na-unite sa'yo. So, dahil dyan, hindi ka na maging guarded, hindi ka na ma-intimidate, hindi ka na magtatas ng wall, hindi ka nakakabahan, at makarecover ka na sa mga losses, sadness, hindi na nawawala sa'yo kung anong sa'yo, mga ganun. At hindi ka na nagiging malungkutin. So, ano pa? Hindi ka na nag-regret. At mag-uumpisa ka na ng new beginning na hindi ka na nadi-destroy ng kanilang mga pangmanipula, pangungontrol para bang hindi ka na affected, hindi ka na madi-destroy ng mga ginagawa nila na yan. Ito yung nauna yun. Para bang more clarification with this Tower and the Devil here. Hindi ka na manipulate, hindi na nakapasok sa'yo, hindi na tumatalab sa'yo yung mga lies, deception, illusion, manipulations nila na sinesense sa isipan mo. So, hindi na sila makapangontrol, makapaninlang, makapangmanipula sa isipan mo kasi may dipinsa ka na or kasi strong na yung mind mo kasi hindi ka na makontrol, hindi ka na mapigilan, hindi ka na ma-penetrate, no, ng kanilang mga attacks na ganyan. Wah. Ano ang next chapter ng buhay mo? Temperance in reverse. And the Empress. King of Swords in reverse. Mag-blooming ka na, maging attractive, ma-attract mo yung good things in life. And hindi ka na matitingga. Hindi na masayang yung time mo. Kakaantay sa pagiging tinga. Hindi ka na din maging cold kasi hindi na nila ma-manipulate, hindi na nila makontrol yung isip mo. So, kung may times na naging cold ka or table, naging galit, gano'n, those were their manipulations and pangontrol sa isipan mo, mga pang-atake. So, ayan, ito na lamang for collective reading.